bulok na yun eh. Kaya wala tayong dinala sa libutan, wala tayong mailalabas. Sabi ng Biblia, kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, pasisiyahan na tayo doon. Huwag nating pamahayin sa ating kalooban ang inggit na kanino man. Sapagkat ang Diyos naman, hindi naman siya maramot eh. Pag nakita niya, wala ka namang masamang intensyon, kahit na hindi ka humihingi, kung minsan bibigay niya sa iyo eh. Ganun ang Diyos na nasa Biblia. Sa Efeso 3:20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. More than what you can think of and more than what you can ask for. Nakakagawa ang Diyos. Ang mahalaga lang makita ng Diyos, wala kang inggit, kontento ka, may pagkain ka at may damit, masaya ka na. Makita mo, dadating ang araw, magsikap ka lang, magkakaroon ka rin nung nasa iba, aalisin ng Diyos yung magkaroon ka pa ng inggit. Papahinga, galagala sila. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos na. Basahin natin ng 12 ng Job. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Paano maliligaw yun? Hawak ng Diyos yun. Pagka namatay ka, yung mga kaluluwa na yan ng mga tao ay mayroong kinalalagyan yan. Hindi pwedeng bumalik yan, hindi pwedeng gumalagala yan. Basahin natin ang Job 7:9, kapatid na dali. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kaniyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako. Yung bumababawi ka sa libingan, hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man ang kanyang dako. Ang tao pag namatay na, hindi na makakabalik sa bahay. Kaya yung kaluluwa raw bumabalik sa bahay, hindi totoo yun, kapatid. Yung laman, nakalibing. Yung kaluluwa hawak ng Diyos. Paano babalik yun? Hindi naman papabalikin ng Diyos yun. At pag ang tao ay matuwid, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa may altar, sa ilalim ng altar sa langit. Basahin natin yung Apokalipsis 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. Yung kaluluwa ng mga taong mga naging dapat sa Diyos, nandun sa ilalim ng dambana, sa altar ng Diyos sa langit, nandun sila. Pinagpapahinga sila ng Diyos. Tuloy natin, kapatid na Daniel. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Pinagpapahinga ng Diyos sila eh. Kaya yung mga kaluluwa na hindi pwedeng galagala dahil pinagpapahinga ng Diyos, pwede mo naman pinagpapahinga, galagala sila. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos yan. Kaya hindi totoo yun. Walang posibilidad na ang kaluluwa gumagala. Pero ba't nakikita mo mayroong sinasaniban? Hindi kaluluwa sumasanib doon. Espiritu ang sumasanib doon. Dalawang klase ang espiritu. Espiritu ng demonyo at espiritu na galing sa Diyos. Ngayon, yung kay Maria Magdalena, may 7 demonyong lumabas sa kanya eh. Kaya kung minsan may makikita ka dyan, mga tao na babae, kung magsalita parang lalaki ang
boses, kung ano-ano pinagsasabi, yung mga espiritista, sinasaniba ng espiritu ng demonyo yun. O, basahin natin, ha? 8:2 ng Luka. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Kay Maria Magdalena, 7 demonyo lumabas 7 masasamang espiritu. Kasi yung masamang espiritu pwedeng sumanib sa tao. Katunayan ng isang nakikita sa mga sinasaniba ng masamang espiritu. Basahin natin yung Marcos 5:1. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan, at sino may hindi siya maghapos kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala, at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal, at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Yung palang sinasapian ng masamang espiritu, ang lakas no? Piling mo yung mga bakal na kanalit, pinagpuputol-putol niya yung mga tanikala. Ano nangyari? At palaging sa gabi't araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, "Anong pakialam ko sa iyo? Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu." Espiritong karumal-dumal. Sumasapi sa tao yan, kapatid. Hindi kaluluwa ang sumasapi. Espiritong karumal-dumal. Masama ang tao Masama tayo kung di natin naintindihan the very existence of our being. Kung mag-aaral ka sa iba-ibang mga areas of life and knowledge, makikita mo yung purpose of life. Merong isang klase ng bubuyog na nabubuhay siya matagal na panahon. Tapos pagka siya'y nakipag-mate, nag-asawa sa bubuyog, yun na ang huling araw niya sa mundo. Pakibasa mo nga ito, kapatid na Daniel. Ito po ang sexual suicide by honeybees, the tragic plight of the male honeybee. The male honeybee, called a drone, exists for one reason only: to mate with the queen. He is entirely expandable once he provides this service to the colony. The drone takes his mission seriously, however, and will give his life for the cause. Honeybee sex occurs in mid-air when the queen flies out in search of mates. Drones compete for the chance to mate with their queen, swarming around her as she flies. Eventually, a brave drone will make his move. As he grasps the queen, the drone everts his penis using a contraction of his abdominal muscles and hemostatic pressure, and inserts it tightly into the queen's reproductive tract. He immediately ejaculates with such explosive force that the tip of his penis ruptures and is left behind inside the queen. The drone falls to the ground where he dies soon after. Kung pag-aaralan mo, ang purpose ng life ng isang honeybee na ang tawag ay drone, isang bee na lalaki, pagka nag-mate na siya to impregnate the queen, mahulog na siya sa lupa. Patay na siya. So ang purpose ng drone is just to impregnate the queen.
That is the end and that is the purpose of his life. Ngayon, yung honeybee, kaya yan dumadami ng napakarami. Kasi pagka yung queen ay naasawa ng drone, magpuproduce yun ng napakaraming itlog. Magkakaroon ng maraming bee. Yung bee, habang sila ay pinapakain nila yung reyna, nangungulekta sila ng mga nectar sa mga bulaklak, sa mga halaman, dadali nila dun sa beehive para laging may kinakain yung queen. So yung purpose ng drone, nagawa niya. Pero may purpose naman yung existence ng queen. Kasi yung queen, ang pinoproteksyon na naman ng lahat ng iba pang mga bee. Kung yun ay libo-libo o kaya daan-libo yun, ang pinoproteksyonan yung queen. Kaya na-aatake yan pagka gagalawin mo yung pugad nila eh. Ang pinoproteksyonan ng worker bee yung queen na nagpuproduce ng iba pang mga bee. At talagang pinagsasawa nila yun sa honey. Eh sumusobra na nga. Yung pala, para lamang pala sa tao yun. Eh tama yung nasa Biblia, 4:13. Anak ko,